Naging mainit nga na usapin ang kontrobersyang ito sa mundo ng social media at pati na rin sa buong bansa. Nagulantang ang publiko matapos maganap ang isang hindi inaasahang insidente sa palasyo kung saan na si Pangulong Kuting ng Norte ay naghubad sa harap ng maraming tao. Ayon sa mga ulat, ang insidente ay nagugat umano sa labis na paggamit ng ipinagbabawal na push-ups, particular na ang pulburon na nagdulot ng pagkawala ng kanyang tamang pag-iisip. Ang pangyayari ay naganap sa isang opisyal na pagtitipon sa palasyo kung saan naroon ang iba't ibang kinatawan ng gobyerno, mga diplomat at miyembro ng media. Sa kalagitnaan ng programa, biglang inalis ni Kuting ang kanyang suot na barong kasunod ang iba pang mga kasuotan habang sumisigaw ng mga hindi maintindiang salita. Agad namang kumilos ang kanyang mga security personnel upang pigilan siya at alisin sa lugar. Ngunit hindi na naiwasan ang pagkagulat at pagkabahala ng mga naroon. Ayon sa mga tagaloob, matagal na umanong usap-usapan ang paggamit ng Pangulo sa illegal na tinatawag nating pulburon, ngunit ngayon lamang ito naging malinaw matapos ang insidente. Ilang kritiko at grupo ang agad na nanawagan ng agarang investigasyon at paglalagay ng Pangulo sa medical at psychological assessment. Sa gitna ng kontrobersya, nananatiling tahimik ang palasyo ukol sa issue. Wala pang opisyal na pahayag mula sa mga tagapagsalita ng Pangulo o mula sa kanyang administrasyon. Samantala, ang publiko ay nananawagan ng accountability at posibleng pagbitiw ng Pangulo sa pwesto kung mapapatunayang totoo ngang gumagamit siya ng pinagbabawal na pulburon. Patuloy na sinusubaybayan ng sambayanan ng susunod na hakbang ng gobyerno hinggil sa isyong ito, habang lumalakas ang panawagan para sa masusing investigasyon at muling pagsusuri sa kalagayan ng militar ng bansa. Well, para nga sa kabuang detalye ay panoorin natin ang buong video. At kung hindi ka pa naman nakapag-subscribe sa ating channel ay mag-subscribe ka na para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. O aminal. Okay, parang familiar. Baka ano mo yan, isa sa mga puting ahas mo yan. Taga Mindanao naman kasi, kaya talaga dudumugin to ng mga tao na... Saan mo nga saan yung link? Ganyan lang ba yan? Papadala sa iyo para makita mo. Okay. Grabe, 69,000 ang nag-emote. Alam mo kung ilan dun ang natawa at nagalit combined? 67,500. Oh, wow. Well, obviously, mga kababayan, yun na nga lang yung pag-off ng comment section ng Armed Forces of the Philippines, ayun ay hudyat na ang tao ay talagang gising na gising, di ba, Kathy? Talagang gising na gising. Okay, tingnan natin. 4 days ago, ano sabi dito? Okay. It is with unconditional resolve that we join our House Speaker Romualdez in taking a strong stand against unwarranted attacks to our esteemed institution and are sending alarm to statements of threats leveled against our country's President Ferdinand Marcos Jr., Lisa Araneta, Lisa Araneta, now Speaker. Talagang may mga ganitong litanya. Ang sabi niya, it is indeed grave and unsettling that these hostile words and acts are coming from no less than the second highest leader of the land, our Vice President, who was recently being the subject of a legal and democratic process of legislative inquiry as to the use of its department's confidential funds. The public, which deserve honest answers on the utilization of government funds, was instead answered with rude and inappropriate words, attempting to deviate from the pressing issues at hand. As Speaker Martin perfectly puts it, accountability is not optional. My God, transparency is not negotiable. No one, whatever position they hold, should be allowed from disrespecting the rule of law. We shall not tolerate these insults and disparaging remarks against our government institutions in front of the global eye. We are one in protecting our democracy and in preserving the respect of due and government, our government, and the Filipino people. We unite with our House Speaker and my fellow colleagues in the House of Representatives in pledging
or our unwavering allegiance and support to the leadership of our President Marcos Jr. At ang daming ang natawa. So anyway, mga babalagan, obviously, ayan, talagang ang tao ay, imagine mo ang nag-love, right, Sas, Kathy, no? 548, ang tumawa, 67,000. So ibig sabihin, ang tao talagang natatawa na lang sa kanila sa sinasabi nila dito na, ang Congress pang House of Representatives pa. Ngayon, ang aping-api dito at binabastos o hindi ginagalang. Pero based on the comments, nakikita mo naman talaga doon, Sans, na libo-libong tao na lang natatawa. Nakakaloka. Alam mo kung ilan ang followers ni Congressman? Ang Ilan? followers ni Congressman, 75,000. So sabihin natin, yung sa 75,000 na yun, 69,000 yung natawa sa statement. Oh So my parang, God. yeah, parang yung mga followers mo, love ka, pero natatawa sa ginagawa mo. I know. Oh, di ba? Wala pang 1,000 yung natuwa sa post na to eh. Yung minahal yung post niya. Yes. Grabe. Yung Kaya nga talaga. niya. Yeah. Ngayon, Sas, yung, ayan balik natin. Ngayon, nina-hype na naman nila ito nga, di ba, na pag-usapan natin kagabi, patungkol dito sa kasi Hodang nag-leak ang text messages ni Bangag Jr. na sa pag-awat nitong impeachment kay Inday Sara. Talagang, ayan, ang eksena ni Bangag eh. Sino ba nag-leak? Ha? Sino ba nag-leak? Hindi siya. Si Anthony. Yeah. Ay, ayan. Ayan din natin, may report si Solid Maharlika na ako. Tignan muna natin nasa ground. Hello, Palangga. Solid Maharlika na ako. Ating mga palangga dito, volunteers. Kumusta dyan? Mukhang may sound kaya. Ayan. Ang dami, no? Ang dami ng mga nagpupuntahan. Ayan. Oh. Ayan, mukhang may na ang ating sound doon. But anyway, yun nga, Kathy, malapit ka na ba? Okay. So, ayun nga, Sas, going back, ayun, sino ang nag-leak? Sino ang nag-leak? Wala namang iba kundi... Kanino ba nileak? Yun ang clue. Kanino ba nileak? Okay, Taberna. Siya yung una. Oh. So parang ganito lang yan, Ma'am Shi, no? Ikaw ang aking parang spokes. Yes. Informal spokes. Tapos ikaw nag-leak. Sabihin ko, hindi ko alam kung bakit napunta kay Maharlika yan. Na-leak eh. Kapali-paniwala ba yun? Of course not. Obviously, talagang ito ay playbook nila. O na kunyari, sige, ayan, tunying, umarte ka na may nag-leak sa'yo, may nagbigay sa'yo dahil, tawag dito? Talagang, mabait naman pala ang Bangag. Mabait naman pala si Marcos Jr. Hindi naman pala siyang nasa likod ng impeachment ni Inday Sara kasi tignan mo nga, di ba? Pinipigil nga niya at ayaw niyang ituloy yan ng Congress. So, kalokohan niyang lik-lik na yan, sabi nga ni taga-GFF. Yes, Sasya. Your comment, sagutin ko lang to ang tawag sa ground. Baka importante to. Well, ano yun? Sa iyo ba yun? Sa akin. Yung may nagpipipit. Sa akin yun. Sorry. Sa iyo ba? Akala ko may smoke alarm. Sabi ko, bakit nag-smoke alarm dito? Utak ka, Kati. Anyway, masasabi ko lang ganito. Natatawa na lang yung mga tao. Natatawa talaga ang mga tao dahil, alam nila na ginagago na lang sila. Kaya pinagtatawa na lang din nila. Yun yung rest back ng taong bayan. Baka mamaya mag-lock na naman yan ng comment section. Katulad ng armed forces sa kakaloka. Di ba ang sabi pa ng armed forces, nilockdown nila dahil sa suspicious troll activities.
Kakaloka. Para hindi naman namin alam yung nangyayari sa comment section nyo. Di ba? I know. Ano to activities? Troll activities. Ang weird naman, troll. Gusto nyo makibiyari sa China, tapos scroll, takot na kayo? Ayan na. Ano yun? Yeah, Kathy. Yeah. Yeah. So, nandiyan ka na ba, sis? Andito ako, sis. Ayan. Ang ating volunteer, si Malangga. Solid Marley, ka na kumusta dyan? Meron ka bang ibabalita sa amin? So far, talagang dumadami na nga yung tao, ano? Siguro hirap na hirap niya sa signal dahil nga, ayan, mukhang nahirapan ang ating palangga. So, ayun na nga, Sas, talagang grabe itong kabangagan ni Marcos Jr. Wala na nga. Ito yung sinasabi ko, nasa point of no return na tayo. Sino mo may kasalanan kung bakit ito napunta sa ganitong kalagayan? Definitely, it's not Sarah. Gagalit ka kami kay Sarah, hindi nagsasalita ng napakatagal na panahon. Mali ba namin na nagsasalita siya nuclear bomb pa. Diba? Tagang parang Pearl Harbor at Di ba? Na parang parang tayong binagsak ng para siyang, alam mo yung parang kaboom, na parang, ano bang akala namin? Aminin nyo, yung mga nakikinig dito, hindi ba kayo naiirita kay Inday Sara noon ang tahimik? Umamin kayo. Well, tayo talagang naiirita na parang kailan ba ito magsasalita si Inday? Kailan ba ito magsasalita? Talagang mga taong bayan, galit na galit na. Sabi ni Daco, nilagyan nilagyan ng jammer ni Ma'am Shi, kaya mahina ang signal. Alright. May jammer? Ito, Sas, mukhang ano mo to, baka ito yung nagpa-take down ng page mo. Watching from Bangladesh. Ako Si Angelito. Ayan, kita mo si Jenny, pinagbumura ko na nga si Sarah. Di ba? Oo. Kasalanan ba? Tahimik nga si Sarah, inuudyo ka na nga siya magsalita ng maraming tao, aminin nyo yan. Di ba? Wala na nga, hindi na nga, kaunti na nga nang nagda-like sa page ni Sarah noon, dalang tahimik. Aminin nyo yan, tingnan nyo yung page ni Sarah noon. Wala talaga dahil nga ano ba to si Sarah? Bakit parang beauty queen lang? That's true. Pero nung nagsimula na siyang magsalita, ano nangyari sa engagement niya? Bumongga. Diba? Ibig sabihin, may sentiment talaga. May sentimento ang tao. Di ba kasalanan ni Maharlika yan? Kasalanan. Ako na nga sinisisi. Ang sabi pa nadadamay daw si Inday sa mga, sa ating mga expose. Kasalanan ko ba talaga to, Sas? Kasalanan mo yan, Ma'am Shi. Naloka kaming lahat sa'yo. Ay, ano to si Maharlika? Ano eksena nito? Ayan, natin volunteer, Hello, Palangga. Kumusta ang eksena dyan? Sana may sound ka. Naka-headset. So, pero ayan na just... Ma'am, aminin nyo dyan, yung mga nakikinig ngayon, hindi ba kayo naiirita na kay Inday Sara noon? Nung tahimik siya, mga 2 years, ganyan? Hindi ba? Yeah. Sabi ni Gloria, tahimik daw si Inday Sara at napuno na siya. Yes, exactly. Kasi nga, gusto lang ni Sara is magtrabaho na lang. Kaya bahala na kayo dyan kung anong gusto nyo gawin sa buhay ninyo, kung magnenok kayo, diba? O rin ito si Pam, kasalanan ito ni Pam. Kung hindi niya... Mas kasalanan mo kami. Mas kasalanan mo, Sas, sandali, kasalanan mo. Yung idea ng leak na yan, idea yata ng kaibigan mo yan eh. Talaga? Ay, hindi naman. Oo naman. Alam natin yan. Sas, hindi mo lagi yan.
Ma'am, hindi niyo ba nababasa yung tono niya doon sa pagka-craft ng ano? Ako, feeling ko, idea niya yung video ng nakakabahala. Really? Sabi ko nga, Pam, sabi ko, wala ka kasi dito, hindi sa live ata ni Joy or dito. Sabi ko, tama dito, sabi ko na, napansin nyo ba na iba yung Bongbong Marcos nung tumatakbo siya at iba yung Bongbong Marcos ngayon? Ang layo niyang sumagot sa issue. Bakit? Kasi magaling yung team. Ay, ano si Pam ngayon? Ang ganda Si Sas yun. Magaling ang team, ang communications team ni Bongbong Marcos nung election. Huwag na tayo magbulahan. Magaling ang comms team ni Bongbong Marcos nung panahon na yan. Si Pam kasama yan, saka si Marlon. Diba? Kaya ang tanong ko, Pam, kung ikaw ay nasa comms team pa niya, sa tingin mo, papayagan mo siyang magsalita ng ganyang nakakabahala? Hindi. Unang-una, Kwentong chichirya. yes, unang-una, President, nakita yung kalat ng bahay ko. It's okay. Ilagyo natin ng kote sa malinis na parte. Okay. Unang-una, presidente ka, hindi mo dapat sinasabing nababahala ka. Dahil once na lang na sinabi mong nababahala ka, kanino pakakapit yung mga Pilipino na natatakot na? Leader ka ng bansang to. Munggago ka ba? Di ba? Yeah. Ma'am, parang if you relate this kay punta lang ako kay Ma'am Maharlika. Remember nung meron silang November 1 episode sa vlog niya na sinabi niyang at 2 a.m. nagpunta kami sa ganito, nakakatakot. Gago! Yes. Presidente ka? Tungaw ka ba? Kaya sabi ko, pumunta siya doon sa part sa bahagi ng Malacanang na natakot siya kasi tamang inala dahil baka tumitira siya ng 2 a.m. Totoo yun. Diba? Diba? Parang kanino pa kakapit ang mga tao kung ganyan na lang na lagi kang nababahala. Minsan ka na lang magsalita, nabahala ka pa, natakot ka pa, uutal-utal ka pa. Sadya ang tao pupunta doon sa pangalawang pangulo, hindi sa'yo. Hindi. Ano raw, sumagot na raw si Shelong Magno, pilit na naman yung Meregis Payatos at dapat daw i-abolish lahat ng confidential fund. Tigilan nga ako din dyan ni Shelong Magno. Mga pinaglalaban niya sa buhay. Sagutin niya si Laila merong unliquidated na confidential funds. Anyway, hayaan niyo na si Shelo Magno, dilaw pa sa hepatitis yan. Hayaan. Oo, ano ba naman yan? Nagagalingin pa naman ako dyan na parang professor, ganyan. Pero parang di ba? Magaling ka pa naman. Parang ano pa rin mga hirit kung Mary Crispy Apos. Very yellow pa rin. Kasi compared kung for Filipino siya, lahat, magsasalita siya, hindi lang against kay Inday Sara, kundi pati kay Dilima din, right, Sas? Yes, kasi pro anti-corruption ka dapat anti ka sa lahat. Pati kay Lenny, si Lenny nga may notice of disallowance pagkaalis ng Malacanang ng pwesto. Siyempre hindi na hinabol yun, wala na siya. Di ba? Anyway, highway. Speaking of Lenny, sorry. Ang pag-uusapan natin dito kasi ay itong mga kaganapan ng comms ni Bongbong. Kasi ayun ang isa sa mga dating comms, si Pam. Yeah. Ibang-iba kasi Miss Sas yung campaign comms sa now comms. Pam, anong masasabi mo doon sa... Parang hindi binarel yung script bago pinabasa. Miss Sas, yung mga kwentong chichiryang words niya. Anong masasabi mo doon na nabasa mo itong mga kwentong? Unang-una, Miss Sas, saka Miss Ma'am Maharlika, nung campaign pa lang yun nanliligaw ka, masyado nang stricto and ang layers pagdating sa approval. Ibig sabihin, pagdating sa'yo, sasabihin mo na lang, babasahin mo na lang, ipapractice mo na lang na hindi ka mauutal sa pagre-recite. Pero yung ngayon,
Yung ngayon, hindi mo alam kung yung mama, pinabayaan na lang ng mga taong nakapaligid sa kanya. And you were saying kanina, nakikinig ako bago ako nakasampamistas, no? Yung mga nagpoprotekta na lang sa kanya, yung mga taong nakikinabang sa paligid niya. Which is also not the case at the moment. Kasi yung mga yan, all they intend to do is come, and by the time na lahat ito ay nagiba na, kumalas na and all, buhay ang gripo nila, dumadaloy ang grupo nila until such time na makarecover ulit sila. Hindi na rin siya inaalagaan. You think yung leak na yan, presidente ka, tinext mo ko, ako nagaga, i-screenshot Wala ko ng coffee, magchika muna kayong dalawa dyan. Hindi, Pam. Ang ganda mo. Thank you. Ako nga. Diba? Kasi, Pam, hindi lang yun. Ngayon na ako nakakita na presidente nagtitext. Oo, no? So, Ng phone niya. and direktahin. Kasi nga, ang churi, alam mo nung ano Ang namin. Ang churi. Sas naman, I can text you and you can like edit my name sa phone mo na ang pangalan ko ay Princess Sarah. Na ikaw si Sedi na nag-send sa akin, di ba? Kung ini-screenshot mo rin yung pangalan mo na BBM, screenshot mo na rin yung phone directory na ito ang number mo. Just to emphasize the truth here na ikaw ang sender. Actually, mali talaga siya. Kasi, ngayon lang ako nakakita ng presidente na nagtitext, hawak yung telepono niya, nagtitext. Parang, it's very unlikely. Si Digo nga, ang lahat ng comms niya, si Bongo. Wala kang ma-receive na diretso si Digo. Yung ganyan, yung kakausapin mo yung mga congressman, bakit ikaw ang diretso? Ba't hindi mo pa kausap yung executive director mo? Ay, executive director. Executive secretary. Di ba yun ang trabaho ng executive secretary or ng SAP? Ano naman naasahan mo dun sa SAP? Lutan Ano pa ba sa siya? Ano na ba siya? Sober na ba siya? ang SAP naman yan yung yung bill mo ko, di ba? Yung ba yan? Ang role naman ng SAP, di ba? Anton, gusto ko ng siopaw na pink yung dot sa ibabaw. Baka ibang pinabibili. Baka nga, yan yung mga special delivery. Anton, gusto ko ng ganito, ganyan. Baka ibang pinabibili. Yung iba na yun, alam na natin kung anong binibili. Baka pinabibili, mag-ingat ka, Anton, ha? Naghabili na ako. Anton, naghabili na ako, ha? Makinig ka. Naghabili na ako sa lahat ng pagdawaan ng cocaine. So, Binanggit! Alam yan. sabi ko, pag ito ay i-deliver sa mga politiko sa Pilipinas, sabi ko sa kanila, wala kang pakialam sa negosyo nyo, bahala kayo sa buhay nyo, pero ito lang pakiusap ko. Dahil aping-apin na ako, mga mamshi, mga mamshi, aping-apin na ako. So ito lang ang pakiusap ko sa inyo, pag ang delivery ng cocaine ay sa mga politiko sa Pilipinas, lagyan nyo ng cyanide. True, Lily. Tama. Diba? Kaya nga sabi ko sa NBI, pag meron dyan politikong bigla na lang natumba habang nagkokokin, ako lang po ang suspect. Dora. Ulitin ko, kung ang politiko ay natumba habang nagkokokin, ako po may kasalanan doon kasi pinalagyan ko ng cyanide. Bahala na kayo kung paano nyo imbestigahan yan, NBI, pero yun ang aking habilin. Pero maghabilin ka na ba? Hindi pa, pero papayuhan kita. Maghabilin ka na sa mga vloggers kung paano ka ipagtatanggol sa sinabi mong yan. Bigyan mo kami ng gulat. Tawag sa NBI. Oo. Basta ka. Baka patawag kayong tatlo dito, no? Parang, oo, kami witness. Kami, si Cathy nandoon. Hindi ko alam, wala pang Perfect dumarating sa akin. Ay, maganda yan. Pina. Mapapatawag na rin. Okay. Ano bang sasagot ko dyan? Is lacing cocaine with cyanide a crime? They have to take cocaine first before they die. Yeah. If they don't take cocaine, then they don't die.
if they die, Sarah! if they die, I therefore conclude that they cocaine. Oh, tama ka naman. Oh. Kasalanan ko ba? Ako ba? Kung hindi ka bumili ng pinagbabawal na gamot, hindi ka Hindi buhay ka pa. Correct. Ano ba yan? Meron bang batas na dapat ang cocaine na hindi lagyan ng cyanide? Wala. Baka hindi naman yun yung gusto nila. Hindi naman nila malalaman kung talagang nilagyan at sino naglagay. Eh, sinasabi ko na nga ako. Siya na nga, umamin na nga, Kati. Ano ka ba? Gagas ka sa pag mamaya lang may biglang natumba dyan. Uy, tapos kami pa ang ka-session mo ngayon. Correct. Kasalanan na. Aminin mo muna na nagko-cooking, na natumba ka habang nagko-cooking. Ako na amin ko na. O, problema. Ayaw nyo? Ayaw ba namang nakikinig dito na gano'n ang patakaran natin sa buhay ngayon? Hindi, gusto nila. O, diba? Tama. Sas, meron Problema ako ko na yan. Ako, bahala na kayo kung siseryosohin, kayo mga politiko nagko-cocaine, bahala na kayo kung siseryosohin yung sinabi ko, hindi. Pero sinabi ko, naghabili na ako. Uy, pero sabihin ka sa amin ha, kung paano sa pagkakanggol. Uso ngayon yan. Actually, nagpa-release na tayo, Sas, no? Mga 1.8 tons. Yes! Sabi ko na eh, kayo yung alitagtag eh. Sa inyo yun. Kami yun. Nakausap ko na. Ito siguro si Maharlika, mas malapit siya sa Mexico, saka sa Colombia, malay nyo ba? Diba? Eh ako, mas malapit ako sa Golden Triangle dito sa Southeast Asia. You never know. Pero nagabili na ako. Na-request ko na sa Colombia ako kumuha. Sa Colombia. Wala akong maisip. Kanino ako maghahabilin? Dati, tayo na lang dalawa sa buhay. I know. Diba? So, ikaw, Pam, anong masasabi mo sa takbo ng career ngayon ni BBM? I think this is his last hurrah. This year, of course, he's still gonna make it to 2025. I know that, but that would be it. That would be the last. And you know what are the signs? Sobrang tindi ng pagnanakaw, sobrang tindi ng korupsyon, sobrang tindi ng lahat ng wala silang mga output and projects is because mas una nilang tinutukan kung paano makapag-ipon para buhay ang kanilang gripo until the next decades na matsugi na lang sila at maipasa na lang nila ang sumpa nila sa susunod na salinlahi. You know, sa tingin mo ba, Ma'am Mahardika, magnanakaw ka ng ganyan katindi if you're not preparing for something? Of course not. Pero, I think, baka hindi na rin nila mapakinabangan kasi yung mga anak, kung mai-release na yung coke with cyanide. Nakakatakot, malicitation yung nasamahan ko. At ito naman sabi ko hindi ko alam kung kailan ang delivery. Siyempre, pag malaman ko, baka sabihin nila, baka isumbong ko sa pulis, diba? Basta nagbili na ako. Wala na yun, Pam. Kasi, si Cathy ang makakapag-testify niya, no? Makakapag-kumpirma niya, no? So, wala na rin yan. Kahit nakakutin nila, ubusin nila yung pera sa pagnanakaw, once na makarating na sa kanila yung pinamanufacture namin ni SAS, pointless na rin. seryoso ba yan? Alam niyo, napaka-gullible ko. Pero gusto ko nang maniwala. Hindi nga, ikaw nga, parang bomb joke yan, Pam. Yeah, I know. Bahala ka kung siseryosoin mo, hindi. Pero it's there. Parang yung kaibigan mo, Sas, yung seatmate mo sa dinner, walang wisdom yung mama, no? Nabulok. Dinner. Marami akong ka-dinner. Dinner sa Forbes? Di ba seatmate kayo? We're talking about the international relations. Yes. Ilang beses ko siya naging ka-seatmate. I think, actually, nakakaawa siya. Alam mo yun, nakakaawa siya na parang
Bakit mo hinayaan yung sarili mong palibutan ka ng mga ganyan? Baka Ganito gusto, gusto sino baka ito gusto kasi, itong seatmate mo, sino ito? si, Bigyan mo ng ah, clue yung mga manonood. si Bangag. So, Hindi na clue yun. Yun na yun, pangalan na niya yun. so bakit mo hinayaan yung sarili mong palibutan ka ng ganito? Bakit? True. Maayos na eh. Pero true enough, minalas talaga tong administration na to kasi hindi pa umuupo, nag-aaway-away na. Yeah. Di ba? Oh, can you imagine, sino bang unang binalahura? Hindi ba si Vic? Unang yung binalahura si Vic, hindi naman pala totoo na naniwala pa akong kamag-anak. Nakakaloka. Naniwala pa ako kamag-anak niya nga talaga. Kumbisa sa presentation of events. Tapos yung Alam pa rin, mo, I witnessed the first time na nag-meet yung wife ni Attorney Vic Rodriguez and si Chet Pastrana. hindi pala niya kaano-ano, tapos naniwala naman tayo. At kung na-witness ko yung first time nilang mag-meet, talagang parang merong hindi ko alam, merong hiya, merong lungkot, merong nakahinga sila ng maluwag, pero malalaman mo talaga na hindi sila magkakilala. Sa tingin mo, nandoon ka, no? Sa nung time na nandoon ka pa, spam. Ano talaga yung parang nag-trigger, although, nag-trigger kay Liza, kay Zatanas, para targetin si Attorney Vic? Siya yung pinto na siya lang din ang may hawak ng susi. Kaya hindi makapasok ang lahat. He was that blockage. Kaya hindi sila makakilos ng gusto nilang kilos. Because the man, bias aside and all, kung wari pikit na lang ako, kung wari hindi ko siya kilala, siya talaga yung siya talaga yung tuwid eh. Kumbaga EDSA,